Saksi sa Double B! Itutulak po ni Parañaque 2nd District Representative Brian Nemsuan na maisabatas. Ito pong gawing habang buhay na po yung validity, yung visa ho ng Persons with Disability Identification Cards o PWD IDs. Ang tanong ko lang, Weng, ano ba ang rationale kung bakit ginawang 5 taon yan? Kaya nga, di ba? Tapos, pagkatapos mong mag-expire, kinakailangan submit ka ulit ng mga medical certificate. Tama, diba? parang hassle naman yun. Kaya nga, no? Meron ka nang disability, pahirapan ka pa. Hindi, Baka ang iniisip nila, pagkatapos ng 5 years, yung disability nila, gumagaling na. Meron bang gano'n? Nawawala na. Yun na nga, di ba? Siguro malaman natin yan. Sige, nasa linya natin. Okay na siya? Okay na siya? Si Congressman Brian Raymond Yamsuan ng Parañaque City 2nd District. Congressman Brian, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga, Joel. Magandang umaga, Weng. At magandang umaga sa lahat na nakikinig sa atin. Opo, tama-tama kasi kahapon, International Day of Persons with Disability. Ano ang dahilan kung bakit ginawang 5 years lang ito at gusto mong gawing habang buhay na ngayon, Congressman Brian? Tama yung binabanggit mo kanina kasi tama yung binanggit din ni Weng na meron kasing mga person with disabilities na minsan naging nagagamot at nagagawa yung especially dun sa mga non-apparent, di ba? Kasi yung mga dalawang klase yan yung sa disabilities, yung apparent, nakitang-kita mo talaga yung panlabas na anyo nung person with disability, tapos yung non-apparent na hindi nakikita, pero yung tunay na may epekto sa buhay. At marami ding kumbaga gray areas dun sa batas na kailangan nating linisin. Kasi meron mga issues na kunyari, amputee ka, di ba? Yung paa mo. Tapos nagkaroon ka ng prosthetic na na inilagay sa'yo. So ngayon nakakalakad ka na. Minsan ang tinitignan ng batas na gumaling ka na, nakakalakad ka na. So hindi ka na PWD. Which kailangan natin gamutin dito sa ating batas. And syempre tayo, titignan natin yung may mga permanent disabilities talaga. At titignan din natin na yun ang talagang kailangan bigyan. Yung apparent talaga, yung nakikita natin, yung mga may problema sa kanilang kalusugan, lalo na yung mga may mga cerebral palsy, yung mga talagang mayroong mental disorder, di ba, na talagang kitang-kita mo na at saka yung sa panlabas na anyo pa lang, kitang-kita mo na yung kanilang mga sitwasyon sa buhay. So yun yung ating sinacertify kasi kailangan ma-identify natin sa batas sino talaga yung mga kailangan yung may mga permanent disability doon sa ating mga kababayan na PWDs. So ibig mo sabihin, Congressman Brian, merong mga disability na maaaring matanggal sa listahan. Kapag naisabatas po natin ito, parang lilinisin natin. Ganun ba? Parang ayusin lang natin in a way na yung ma-identify natin yung mga talagang persons with talagang may pangangailangan at kumbaga doon sa batas. And hindi lang natin lilinisin, kundi aayusin natin in a way na hindi na rin sila maapektuhan financially. Kasi financially burdensome. Kasi sa una, pagka binigyan ka ng PWD ID, usually libre naman yan sa mga LGUs. Depende lang doon sa mga status, sa mga 3rd, 4th, 5th class municipalities, talaga medyo naniningil yung iba. Pero doon sa mga highly urbanized areas, libre ang PWD ID, pero ang problema, pag nag-renew na, yun nga, yung requirement of law na 5 years, renew ka, dala ka ulit ng medical certificate mo para patunayan, yung local government unit, kailangan endorso ka pa rin na, ito na, ganito pa rin siya, hindi pa rin nagbabago yung kanyang sitwasyon, so bigyan natin ulit ng PWD ID. Pero dun sa mga apparent, gusto ko magkaroon ng sapat na na yung batas na hindi na sila pabalik-balik dahil unang hirap. So parang sino po ang magdedeklara? So ibig sabihin prior o bago pa yung issuance, pagbibigay sa kanila ng ID, meron silang dalang patunay na ang aking disability ay permanent. So Yes. ako ay eligible ako para sa lifetime validity ng PWD ID. Meron Tama. ding iba na ang dala nila ay certification galing sa doktor na nagsasabing ang aking disability ay hindi permanent, pwede akong gumaling. So ako ay Opo. para doon, hahanay ako doon sa pang-5 taon lang na validity Tama. ng ID. Tama, kasi ang example dyan, Weng, na sinasabi natin, for example, di ba, yung parang clinically blind ka na pag mataas yung grado ng mata mo, Opo. considered ka as PWD. Tama po.
paano kung nagpa-laser ka na after 5 Yun. years? Di, syempre, medyo gumanda na. Ang Pero, sinasabi niyo may mga temporary disabilities talaga. Correct, no? oo. yes, may mga apparent at non-apparent na mga disabilities na kailangan nating ayusin sa batas. Kasi ito nga yung ginagawa natin, ina-ensure natin na wala na rin gagamit ng mga IDs. Kasi yun ang mga reklamo ng iba. Kukuha ng PWD ID, tapos makakuha lang ng discount, tapos kitang mo naman na ginagamit lang para dun sa benepisyo sa gobyerno. Ang gusto lang natin, talagang ma-centralize natin at maayos natin in a way na magkaroon tayo ng ano dun sa batas, konting pangil na dun sa Republic Act natin, meron naman maliwanag na penalties dyan pagka nahuli ka na ginagawa mo yan. Pero ang importante, mailagay natin sa tama yung mga, lalo na yung mga talagang PWDs na nag-advocate na gawin ng permanente yung ID kasi hindi ko nakikita yung yung essence ng batas na kailangan mo pang mag-renew every 5 years kung kitang-kita naman ng kapansanan mo, 'di ba? Opo, pero Congressman, baka lalong alam mo naman sa Pilipinas, baka lalong makainganyo doon sa mga mandaraya na magkukuha ko ng certification kahit halimbawa hindi kita yung kanya disability. Pero kukuha ako at mapapagawa ako ng certification na meron akong disability na hindi nyo nakikita pero permanent. Para lang makapandaya pa rin sa sistema. Ngayon nga lang po napepeke ang PWD ID, Congressman. Ayun nga, paano i-correct nitong panukalang batas mo yung paglipana ng mga peking PWD IDs na ginagamit po sa pang-aabuso naman? Meron naman tayong mga database dun sa DOH. Nag-launch na tayo sa DOH nung Philippine Registry for Persons with Disability. Maliwanag naman doon, may online portal tayo na allows yung verification nung sa PWD ID. So ngayon na connected na tayo, nakikita na natin kung sino talaga yung nakaregister doon. Pero siyempre, ang problema nga, nabanggit nga ni DOJ Yusek Vasquez nung isang hearing namin na sinabi sa amin na, kumbaga, ang problema lang kasi, kunyari, kahit wala siya doon sa portal, may hawak siyang ID, andun pa rin yung, yung problema kasi hindi mo pwedeng flatly na i-deny kagad yung pagbibigay ng discount sa mga unverified PWD card holders. So, isasama na rin natin yon dito sa panukala ko na gagawa tayo ng sapat na measure at kumbaga safeguards doon sa gagawin natin kasi once na binigay natin to na permanent na talaga, kailangan meron tayong pupuntahan na portal para at least makita na natin at babanggitin na rin natin doon sa batas pag ginawa na yung IRR na siguraduhin na magkaroon tayo ng safeguards na sapat. Kasi ngayon, di ba, ang dami na nating panukala na talagang ayusin na yan in such a way na hindi magamit sa masamang bagay. Siguro, Congressman, ang isa din sa dapat nating unahin, di ba, Joel, yung meron ba tayong matinong database nationwide ng lahat ng PWD? Kasi kung halimbawa, restaurant owner ako, pero ang daming pumapasok sa akin na may PWD, wala akong means para isang tap lang dapat ng card, lalabas doon sa portal na, correct ito, okay or verified ito, or peke ito, wala siya sa portal. So, dapat siguro, maganda yung layunin, pero siguro naunahin natin yung basic need na kailangan may database ka nationwide ng sino ang mga PWD po natin. Yun na actually yung nilalaunch ng DOH ngayon, yung Philippine Registry for Persons with Disability na online portal para ma-verify natin. Kailangan lang natin maging accessible sa mga business establishments na kumbaga kung saan ginagamitan ng mga PWD IDs, 'di ba? So importante na magkaroon tayo ng parang sabi mo nga maganda yung yung parang app na pagka in-scan ko yung QR code nito o ano. At yun din ang bala ko rin i-suggest na once na maglabas na tayo ng ID, lagyan na rin natin ng QR code para mas madali. Ganun ginagawa ko rito ngayon sa Parañaque. Ako naglo-launch ako yung Hope Card ko. Nandun na lahat ng details ng ating mga kababayan, kung ano yung mga problema nila, kung senior sila, PWD sila, part sila ng ganitong sektor. Mas na-identify namin na mas maaga at mas diretso yung mga nagagawa namin tulong because of that. And I think pag ginawa natin to nationwide, ngayon, kita nyo naman, di ba, lahat na ng bagay, QR code, papasok ka sa sinihan, QR code, pasok ka sa QR code. So, kung magagawa natin to, malaking bagay ito para ma-ensure natin na may safeguard yung ating mga PWDs din na nakawawa din, di ba? Okay. Kong Brian, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you, ha.
Maraming salamat, Joel, Weng, at Good luck maraming po. salamat sa oportunidad na ibinigay niyo sa akin. Thank you, sir. Congressman na Brian Yamsuan, di natin natanong. Kapos lang tayo sa oras eh. Isa ba siya sa mga kontratista? Ay, nga pala. Kalimutan yung mahalagang tanong natin na yun. Ay, Pero hindi naman eto muna. wala naman sa radar natin. No, si Tingnan muna natin Congressman ito. Brian. May Sandali! flash report. Banat!